Sa piling mo, ako'y Simplified Sabbath School Lesson by Brother Johnson Amica. bawat araw. Magandang araw mga ka-PNM, mga kapatid at mga kaibigan. Sa Bago tayo magsimula, nais muna natin magbigay ng isang maikling paalala o disclaimer. Ang pag-ibig Sabbath School Lesson na ito ay tinawag nating Simplified Sabbath School Lesson. Ngunit, bagaman ito ay simplified, hindi po ito pinaiksi. Hindi natin tinipid ang oras at hindi natin minadali ang pagtalakay ng mga paksa. bawat hakbang Wala man tayong oras na hinahabol dito sa social media. alam. At dahil madalas sa araw ng pagsamba kung saan ay sama-sama itong pinag-aaralan sa church, palagi naman natin hinahabol ang oras dahil malimit late na nakakapagpasimula. Minabuti po ng inyong lingkod na ilabas ang mahalagang mensahe mula sa ating aralin upang walang masayang. Nang sa ganon, bago tayo tumungo sa church, ay alam na natin kung paano natin matutulungan ang ating mga teacher sa pagpapaliwanag sa mga kapatid na walang panahon mag-aral o makinig dito sa ating tinatalakay. Napapagod Nakita ko na napakayaman at napakaganda ng mga mensaheng napapaloob sa ating Sabbath School Lesson. Kaya naman sayang kung puputulin natin o paikliin lamang ang mga mahalagang aral para maging mabilis matapos. Tandaan, ang salita ng Diyos ay hindi minabadali. Ito ay dapat pagnilayan, namnamin at unawaing mabuti. Tulad ng pagkain, hindi natin agad nilulunok. Ito ay ating inunguyan ng mabuti upang makuha ang lahat ng sustansya at pakinabang nito. Gayon din ang salita ng Diyos. Nais nating himayin ang bawat mahalagang aral upang mas lalo nating maunawaan ang kanyang kalooban para sa ating buhay. ikaw pa rin ang pipiliin ko. Ang ating pag-aaralan ngayon ay Lesson 12 na may sakop na pitsang June 13 hanggang June 19, 2026. Tumatahan sa bawat araw, ikaw. At ang pamagat ng ating aralin ay Share Him. Muli, samahan niyo ako sa mas malalim na pag-aaral ng salita ng Diyos at naway pagpalain tayo ng Panginoon habang ating pinag-aaral ang kanyang mga katotohanan. Narito ang mga pangunahing mensahe. Bilang mga Kristiyano, hindi lamang tayo tinawag upang makilala si Kristo, kundi upang ibahagi rin siya sa iba. Maraming tao ang nag-iisip na ang pangangaral ay ginagawa lamang ng pastor, elder, or Bible worker. Ngunit ang totoo, bawat mananampalataya ay isang buhay na saksi ni Jesus. Hindi lamang ang ating mga salita ang nagsasalita tungkol sa Kanya, kundi maging ang ating mga kilos, ugali, pakikitungo at pang-araw-araw na pamumuhay. Minsan, hindi natin namamalayan na may mga taong nagmamasid sa atin. Ang ating reaksyon sa mga problema, ang ating pakikitungo sa kapwa at maging ang ating asal sa simpleng sitwasyon ay maaaring magdala ng tao palapit kay Kristo o kaya naman ay baka ito'y maglayo sa kanila sa Panginoon. Ang ating memory verse ay mababasa sa Isaias Kapitulo 50, talatang 4. Binigyan ako ng Panginoong Diyos ng dila ng nangaturuan upang aking maalaman kung paano aaliwin ng mga salita siyang nanglulupaypay. Siya nagigising tuwing umaga, ginigising niya ang aking pakinig upang makinig na gaya ng mga natuturuan. Merong isang kwento. Isang abalang Sabbath School morning para kay Pastor G. Maaga siyang nagising upang maghanda para sa Sabbath School at pangangaral. Bukod pa rito, may evangelistic meeting pa siyang pangungunahan sa hapon. Dahil nagmamadali, agad niyang kinuha ang kanyang susi, sumakay sa sasakyan at mabilis na umalis. Habang bumabiyahe siya sa gitna ng trapiko, napansin niyang napakaraming sasakyan sa kalsada kahit Sabbath morning. Sa kanyang isip, bakit kaya napakaraming tao sa labas ngayong araw? Baka malate pa ako sa church.
nang bigla na lamang may isang sasakyan na sumingit sa kanyang harapan. Napapreno siyang bigla. Sa galit at inis, itinaas niyang kanyang kamao at sinigawan ang driver. Pagdating niya sa simbahan, nagsimula na ang Sabbath School. Habang nagtuturo siya, napatingin siya sa isang bisita sa klase. Bigla siyang natigilan. Nakilala niya ang mukha. Ito palang driver ng sasakyang kanyang pinagalitan at sinigawan. Wala pang 30 minuto ang nakalilipas. Mas lalo pa siyang nahiya nang ipakilala ng isang church member ang lalaki bilang isang non-Adventist na bumisita lamang sa kanilang lugar. Dito niya napagtanto ang isang mahalagang katotohanan. Hindi natin alam kung sino ang ating nakakasalamuha. Hindi natin alam kung sino ang tinatawagan ng Diyos. Hindi natin alam kung sino ang mga taong dapat nating dalhin kay Kristo. Hindi kanya Huwag sana na sa halip na maging daan tayo upang ipakilala si Kristo ay hindi maganda ang makita sa atin ng mga taong walang alam tungkol sa Panginoon. ang tawag niya'y pakinggan. Kaya sa bawat salita at bawat kilos natin ay mahalaga. Ko'y iwanan, At ano po ba ang ibig natin sabihin? tanggapin. Maraming taong hindi nagbabasa ng Biblia, ngunit binabasa nila ang buhay ng mga Kristiyano. Ang buhay sa lupa'y di tiyak. Ngunit binabasa nila ang buhay ng mga Kristiyano. Pinagmamasdan nila kung paano tayo magsalita, pinagmamasdan nila kung paano tayo magalit, pinagmamasdan nila kung paano tayo makitungo sa mga tao. At madalas, bago nila napakinggan ang ating mensahe, tinitingnan muna nila ang ating mga buhay kung tayo ba ay mabuting halimbawa. Hindi sapat na alam natin ang katotohanan. Kailangan nating makita rin ng iba ang pag-ibig ni Kristo sa ating buhay. Narito po ang mga spiritual lessons. Every interaction matters. Ano po ang ibig sabihin natin? Bawat tao na ating nakakasalamuha ay mahalaga sa Diyos. Tandaan natin yan. Marami sa kanila ang hindi natin kilala. Ngunit maaaring sila ang susunod na kaluluwang nais na iligtas ng Panginoon. Nangangako siya. Our action speaks before our words. Bago marinig ng taong ating pangangaral, nakikita muna nila ang ating character. Ang mabuting ugali kadalasan nagbubukas ng pinto para sa Ebanghelyo. Remember, we represent Jesus everywhere. Hindi lamang tayo kinatawan ni Kristo sa loob ng simbahan. Kinakatawanan din natin siya sa tahanan, trabaho, paaralan, negosyo, kalsada, at saan man tayo naroon. We need Christ every day. Ay walang kapayapaan. Kahit pastor, elder, o matagal ng Kristiyano ay nangangailangan pa rin ng araw-araw na pakikisama kay Jesus. Kapag hindi tayo nakakabit sa Kanya, madali tayong madala ng galit, pride, impatience, at iba pang kahinaan ng laman. Kaya mahalaga na tanungin natin ang ating sarili. Nakikita ba ng ibang tao si Jesus sa aking buhay? Ang aking mga salita ba ay nakakapagpalapit ng tao kay Kristo? Ang aking pag-uugali ba ay magandang patutuo ng Ebanghelyo? Kung may makakakilala sa akin ngayon lamang, makikita ba nila ang pag-ibig ni Jesus sa akin? Tandaan natin ito. Ang pinakamabisang paraan upang maibahagi si Kristo ay hindi laging sa pamamagitan ng sermon. Madalas ito ay sa pamamagitan ng isang mabait na salita, isang mahinahong tugon, isang mapagmahal na kilos, isang buhay na nagpapakita ng karakter ni Jesus. Bilang aking Habang pinag-aaral natin ang aralin sa linggong ito, alalahanin natin baka may isang tao ngayon na nakatingin sa ating buhay at baka tayo ang paraan ng Diyos upang makilala niya si Jesus. Out of overflow. Ano ang mensahe nito? Maraming Kristiyano ang natatakot sa salitang witnessing. Kapag narinig nila ang salitang ito, agad nilang iniisip ang pangangaral sa isang grupo
pagbibigay ng Bible study o pagsasalita sa harapan ng maraming tao. Ngunit ang tunay na witnessing ay hindi nagsisimula sa bibig. Nagsisimula ito sa puso. Kapag ang puso ay puno ng pag-ibig ni Kristo, natural itong umaapaw. At kapag umaapaw ito, hindi natin mapipigilan ang ating sarili na magsalita tungkol sa Kanya. Tila tupang ligaw na walang kanlu. Hindi tayo tinawag ni Jesus para maging tahimik na tagatanggap lamang ng Kanyang biyaya. Tinawag niya tayo upang maging mga tagapagbahagi nito sa iba. Sa Mateo 28:18 hanggang 20, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito magsiyaw na kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, at sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Himayin natin ito. Kanan kamay mo ay buo. Pansin natin ang salitang lahat o all na paulit-ulit na ginamit ni Jesus. Tunay at Naisong bigyan natin ng pansin ang apat na mga bagay tungkol dito. Number 1, all authority. Ang lahat ng kapamahalaan. Ayon sa talata, si Jesus ang may buong kapamahalaan sa langit at sa lupa. Hindi tayo umaasa sa ating kakayahan kapag tayo nagpapatutuo. Umaasa tayo sa kapangyarihan ni Kristo. Ano naman ang ibig sabihin ng all nations? Nabanggit din sa talata ang salitang, gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, walang pinipili ang ebanghelyo. Mayaman man o mahirap, matalino man o hindi, mabuti man o masama. Lahat ay iniibig ng Diyos. Hindi ito limitado sa bilang ng taong dadalhin ng Diyos sa langit. maging dakil. Pangatlo, all things. Ano bang sabi ni Jesus? Ang wika niya, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay. Hindi lamang bahagi ng katotohanan ng ating ibinabahagi. Ang buong mensahe ni Kristo ang ating itinuturo. Pang-apat, always. Ang sabi ng talata, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Napakaganda nito. Ako'y tatawa. Ito ay may tuturing na pinakamagandang pangako. Hindi tayo nag-iisa sa ating misyon. Kasama natin si Jesus sa bawat hakbang. Ano nga ang ibig sabihin ng pagsaksi? Tingnan natin ito. Witnessing is sharing Jesus. Ang misyon ng Seventh-day Adventist Church ay gumawa ng mga alagad na gagawin ding mga alagad. Kaya lang, paano ito nagsisimula? Nagsisimula ito sa isang pusong binago ni Kristo. Kapag naranasan mo ang kanyang pag-ibig, kapatawaran at biyaya, sa totoo lang, mahirap manahimik. Hindi mo kayang hindi sabihin sa iba ang kabutihan ng Diyos sa atin. Parang isang taong nakakita ng napakagandang balita. Hindi niya ito kayang sarilinin. Gusto niya itong ibahagi. Ganito rin ang ebanghelyo. Hindi ito isang bagay na itinatago. Ito ay ibinabahagi. Ang sabi sa Gawa 1 talatang 8 ay ganito. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Pansinin na hindi sinabi ni Jesus na maging mga pastor. Hindi niya sinabi na maging mga theologian. Ang sabi niya, maging mga saksi. Ang saksi ay nagsasabi lamang ng kanyang nakita at naranasan. Ganito rin ang Kristiyanong pagpapatutuo. Sinasabi natin kung ano ang ginawa ni Jesus sa ating buhay.
Gawa 4 talatang 13. Nang makita nga nilang katapangan ni Pedro at ni Juan at kanilang mapagkilalang sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, sila'y nangagtaka at kanilang napagkilalang sila'y mga nangakasama ni Jesus. Hindi mataas ang pinag-aralan ni Pedro at ni Juan. Hindi sila mga bantog na guro, ngunit may isang bagay na nakita ng mga tao. Sila'y nangakasama ni Jesus. Iyan ang tunay na lihim. Iyan ang tunay na lihim ng matagumpay na pagpapatutuo. Hindi kung gaano karami ang alam mo at hindi kung gaano ka kalapit kay Jesus. What made the early church powerful? Point number 1. Isa-isahin natin ito. They had been with Jesus. Ang kanilang kapangyarihan ay hindi nanggaling sa edukasyon. Nanggaling ito sa relasyon kay Kristo. Point number 2. They were filled with the Holy Spirit. Opo, ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng lakas ng loob at karunungan. Point number 3, they could not keep silent. Sa Gawa 4:20, sabi, sapagkat hindi mangyayari di namin salitain ang aming nangakita at nangarinig. Ibig sabihin, kapag tunay mong nakilala si Jesus, hindi mo siya kayang itago. Maganda yung spiritual lessons dito. Number 1, every Christian is a witness. Hindi lamang pastor o elder ang tinatawag upang magpatotoo. Lahat ng tumanggap kay Kristo ay tinawag upang ibahagi siya sa iba. Witnessing begins with relationship. Maganda ito. Bago tayo makapagsalita tungkol kay Jesus, kailangan muna nating makasama si Jesus. Sa pangatlo, the Holy Spirit gives courage. Hindi natin kailangang umasa sa sarili nating kakayanan. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng tamang salita sa tamang panahon. Number 4, your story matters. Maaring hindi mo kayang sagutin ang lahat ng tanong sa Biblia. Ngunit walang makakatanggi sa personal mong karanasan kasama si Jesus. Punta tayo sa application. Tanungin natin ang ating sarili. Nakikita ba ng ibang tao si Jesus sa aking buhay? Mayroon ba akong ibinabahaging personal na karanasan tungkol sa Kanya? Nananalangin ba ako para sa mga taong nais ng Diyos na maabot ko? Handa ba akong gamitin ng Diyos saan man at kailanman? Buhay na ito upang dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Narito ang mga aral na dapat nating tandaan. Ang pinakamabisang pagpapatotoo ay hindi laging sermon. Minsan, ito ay isang mabait na salita, isang taimtim na panalangin. Ako'y tatawagin sa Magbigay tayo ng isang magandang halimbawa. Isang simpleng kwento kung paano binago ni Jesus ang ating buhay. Kapag ang puso ay puno ng pag-ibig ni Kristo, natural itong umaapaw. At kapag ito ay umaapaw, hindi natin mapigilan ang ating sarili na ibahagi siya sa iba. Enforce, but with power. Narito ang pangunahing mensahe sa paksang ito. Paano nagawa ni Jesus na maglingkod ng walang kapaguran? Paano siya nakapagpagaling, nakapagturo, nakapangaral, at nakapagbigay ng pag-asa sa napakaraming tao araw-araw? Ang sagot ay hindi dahil sa obligasyon, hindi dahil gusto niyang maging tanyag. Ginawa niya ito dahil sa pag-ibig at habag para sa mga tao. Mateo 9 talatang 36. At pagkakita niya sa mga karamihan, ay nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nangahahapis at nangangalat na gaya ng mga tupang walang pastor. Nakita ni Jesus ang tunay na kalagayan ng mga tao. Hindi lang niya nakita ang kanilang mga mukha. Nakita niya ang kanilang kalungkutan, pagkalito, pagod, pagkawasak ng buhay at pangangailangan sa Diyos. At dahil mahal niya sila, kumilos siya upang tulungan sila. Love is the real
motivation. Ganito rin dapat ang dahilan kung bakit tayo nagbabahagi ng ebanghelyo. Hindi dahil sa gusto nating manalo sa argumento. Hindi dahil gusto nating patunayan na tayo ang tama. Hindi dahil gusto nating paramihin ang miyembro ng iglesia. Kundi dahil mahal natin ang mga tao at nais nating makilala nila si Jesus. Ikalawang Korinto 5:14, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin, sapagkat ipinasisya namin ang ganito, na kung ang isa ay namatay dahil sa lahat, kung gayoy lahat ay nangamatay. Ang tunay na witnessing ay hindi pinipilit ng tungkulin. Ito ay kusang lumalabas mula sa pusong napuno ng pag-ibig ni Kristo. Kapag tunay mong naranasan ang kabutihan ng Panginoon, mahirap itong itago. A fire in the heart. Ganito ang naging karanasan ni Jeremias. Basahin natin Kapitulo 20, talatang 9. Kung magkagayoy sinabi ko, hindi ko babanggitin siya, ni magsasalita pa man sa kanyang pangalan. Ngunit ang kanyang salita ay nasa aking puso na parang nagniningas na apoy na nakulong sa aking mga buto. At ako'y napagod sa pagpipigil at hindi ko mapigil. May liwanag na kumikislap. Ang salita ng Diyos ay naging parang apoy sa kanyang puso. Gusto niyang manahimik, hindi niya magawa. Bakit? Dahil ang sabi niya, ang katotohanan ng Diyos ay hindi niya kayang itago. Ganito rin ang mangyayari kapag malapit ang ating relasyon kay Kristo. Hindi natin kailangang pilitin ang ating sarili na magbahagi. Natural itong lalabas sa ating buhay. Ang init ng iyong pagmamahal. Jesus never forced anyone. Mahalagang tandaan na kahit gustong-gusto ng Diyos na maligtas ang lahat, hindi niya kailanman pinilit ang sinuman. Genesis chapter 2 verses 16 to 17. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Kalinga, inibig ng lubos. Binigyan ng Diyos sila Adan at Eva ng pagpili. Hindi niya sila pinilit na sumunod. Sa Genesis chapter 7 verse 1, at sinabi ng Panginoon kay Noe, lumulan ka at ang iyong buong sangbahayan sa sasakyan, sapagkat ikaw ay aking nakitang matuwid sa harap ko sa panahong ito. Pag-ibig mong tapat. Inanyayahan ng Diyos ang mga tao sa panahon ni Noe, ngunit hindi niya sila pinilit pumasok sa daong. Deuteronomio 4:29 hanggang 31. Ngunit mula roon ay iyong hahanapin ang Panginoon mong Diyos at iyong masusumpungan. Kung iyong hahanapin siya ng buo mong puso at ng buo mong kaluluwa, pagka ikaw ay nasa kapighatian at ang lahat ng mga bagay na ito ay dumarating sa iyo sa mga huling araw, ay magbabalik loob ka sa Panginoon mong Diyos at iyong didinggin ang kanyang tinig. 31, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay maawaing Diyos. Hindi kanya pababayaan, nililipulin kanya, nikalilimutan ang tipan sa iyong mga magulang na kanyang isinumpa sa kanila. Mo ako. Patuloy na inaanyayahan ng Diyos ang tao na bumalik sa Kanya. Ngunit hindi niya pinipilit ang sinuman. Ang pag-ibig mo'y higit sa aking The method of Jesus. Ganito rin ang ginawa ni Jesus. Mateo 4:23. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng sari-saring sakit at ng sari-saring karamdaman. mga makasalanan. Sa krus iyong ipinamalas ang abag. Una,
tinugunan niya ang pangangailangan ng mga tao. Pagkatapos, inanyahan niya silang sumunod sa kanya. Hindi siya gumamit ng pamimilit, hindi siya gumamit ng pananakot, hindi siya gumamit ng dahas. Bagkus ay gumamit si Jesus ng pag-ibig, katotohanan Diyos at na habag. tapat, salamat. Hindi mo ako Our witness must reflect Jesus. Kapag tayo nagbabahagi ng katotohanan, dapat pareho rin ang ating espiritu. Maaari nating mahalin ang katotohanan, ngunit baka mali ang paraan ng paghahatid natin dito. Maaari nating ipagtanggol ang doktrina, ngunit nakakasakit na tayo. Hindi yun ang paraan ni Kristo. Tandaan, hindi bahagi ng misyon ni Kristo na pilitin ang mga tao na tanggapin siya. Ang pagpipilit sa budhi ng tao ay gawain ni Satanas. ako'y muling nabuhay. Kapag ginagamit natin ang galit, pamimilit o pananakit upang ipatanggap ang ating paniniwala, hindi espiritu ni Kristo ang ating ipinapakita. Ang tunay na katotohanan ay laging ipinahayag sa espiritu ng pag-ibig. Personal testimony has power. Maraming mga taong hindi agad tatanggap ng doktrina, ngunit mahirap tutulan ang personal na karanasan. Kapag sinabi mong, binago ni Jesus ang buhay ko, tinulungan niya ako sa panahon ng aking pagsubok, pinatawad niya ako at binigyan ng pag-asa, iyan ay makapangyarihang patutuo. Sa dilim walang kapayapaan. Ganito ang sinasabi sa Apokalipsis, Kapitulo 12, talatang 11. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanyang patutuo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Ang personal na patutuo ay isa sa pinakamabisang paraan upang maipakilala si Jesus sa iba. Mo'y buksan, huwag kang maglinlangan. Narito ang mga aral na dapat natin uli tandaan. Ang pagbabahagi kay Kristo ay hindi dapat ginagawa dahil napipilitan tayo. Ito ay dapat manggaling sa pusong binago ng kanyang pag-ibig. Habang tayo lumalago sa biyaya at pagkakilala kay Jesus, mas nagiging mahinahon, mapagmahal at mahabagin tayo sa mga tao sa paligid natin. Kapayapaan, kasayahan. Kapag nakita nila si Kristo sa ating buhay, mas magiging bukas sila upang pakinggan ang katotohanang nais nating ibahagi. Ang pinakamakapangyarihang saksi ay hindi ang taong maraming argumento, kundi ang taong malinaw na makikita siya na nakasama si Jesus. Panginoon siyang ating katuwang. Tips for sharing Jesus. Narito ang mensahe tungkol sa paksang ito. Maraming Kristiyano ang gustong magbahagi tungkol kay Jesus, pero hindi alam kung paano magsisimula. Huwag ka nang Ang mabuting balita ay hindi kailangan maging pastor, evangelist, or Bible worker para magawa ito. Ang bawat mananampalataya ay tinatawag ng Diyos upang maging saksi para kay Kristo sa sarili niyang paraan. tanggapin siya na. Basahin muna natin ang unang Pedro 3:8 at 9. Katapos-tapusan, magkaisa kayong lahat sa pag-iisip, maging madamayin, mapagmahal sa mga kapatid, mababait at may mapagpakumbabang pag-iisip. Sa pagkawasak, Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama o ng pag-alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagat ukol dito kayo'y tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. Sa talatang 15, kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa sa pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Ano ang itinuturo ng talatang ito? Una, ang mabuting pag-uugali ay bahagi ng pagsaksi. Bago pa man tayo magsalita tungkol kay Jesus, nakikita na ng mga tao kung paano tayo mamuhay.
Ang ating kabaitan, malasakit, pagpapakumbaba, pag-ibig, at mahinahong pakikitungo ay nagsisilbing buhay na patutuo ng Ebanghelyo. Maraming taong unang nakakita kay Kristo, hindi sa sermon, kundi sa buhay ng isang Kristiyano. Halaga kung hindi mo Dapat handa tayo magpaliwanag ng ating pananampalataya. Sinabi ni Pedro na dapat tayong maging laging handang sumagot. Hindi ibig sabihin nito na kailangan alam natin ang sagot sa lahat ng tanong. Ang ibig sabihin ay handa tayong sabihin kung papaano tayo binago ni Jesus, bakit tayo naniniwala sa Kanya, at kung bakit mayroon tayong pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. oras, huwag mong hintayin. Ang personal na karanasan ay isa sa pinakamakapangyarihang paraan ng pagsaksi. Ang katotohanan ay dapat ibahagi ng may kaamuan. Mahalaga, hindi lamang ang sinabi natin kundi pati ang paraan ng pagsasabi natin. Ang sabi ni Pedro, ngunit sa kaamuan at takot. Ibig sabihin, hindi mayabang, hindi palaban, hindi mapanlait, hindi nakikipagtalo para manalo. Ang layunin ng pagsaksi ay hindi manalo sa debate, kundi maakay ang tao kay Kristo. Buong panahon, buhay ko Practical steps in sharing Jesus. Dapat magbuo muna ng tunay na pagkakaibigan. Mas madaling pakinggan ang isang taong tunay na nagmamalasakit kaysa isang taong gusto lamang magturo. Narito ang mga bagay na dapat makita sa atin. Una, kabaitan, interes sa kanilang buhay at tunay na pagmamahal. Pangalawa, ipanalangin natin sila. Ang pagbabago ng puso ay gawain ng banal na espiritu. Hindi natin kayang kumbinsihin ang tao sa sarili nating lakas. Ang Diyos ang kumikilos sa puso habang tayo ay nananalangin. Pangatlo, ibahagi ang ating sariling karanasan. Hindi kailangang komplikado. Maaari mo lang sabihin, tinulungan ako ng Diyos noong ako'y may problema. May nananalangin. Ang panalangin ang nagbigay sa akin ng kapayapaan. Binago ni Jesus ang aking buhay. Madalas, mas naaabot ng personal na patutuo ang puso kaysa mahabang pagtatalo. Pang-apat, ipakilala sila sa pamilya ng pananampalataya. Mahalagang maramdaman nila ang pag-ibig, pagtanggap at pagkakaisa ng iglesia. Pag-ibig mo, O Diyos. Minsan, ang mabubuting samahan ang nagbubukas ng puso upang tanggapin ang katotohanan. Panglima, gabayan sila ng paunti-unti. Huwag pilitin, huwag madaliin. Hayaan ang Diyos ang manguna sa tamang panahon. Ikaw ang kaligay. Ang atin lamang tungkulin ay magtanim, magdilig at maghintay habang ang Diyos ang nagpapalago. Punta tayo sa application. Ang pinakamabisang paraan ng pagbabahagi kay Jesus ay hindi nagsisimula sa bibig, kundi sa puso. Kapag ang isang tao ay lumalakad kasama si Kristo, lumalago sa biyaya at nakakaranas ng kanyang pag-ibig araw-araw, kusang lalabas iyon sa kanyang mga salita, kilos at pakikitungo sa kapwa. Ang nasa puso, subalit Tulad ng mga unang alagad, kapag nakita ng mga tao na tayo ay nakasama ni Jesus, mas magiging bukas sila upang makinig sa mensaheng ating ipinabahagi. walang papantay sa iyong paglingap. Hindi hinihingi ng Diyos na maging eksperto tayo. Ang hinihingi niya ay maging tapat tayong saksi. Ang isang pusong binago ni Kristo ay natural na magbabahagi tungkol kay Kristo. Ang pinakamagandang patutuo ay isang buhay na nagpapakita ng pag-ibig, biyaya at karakter ni Jesus araw-araw. Sa puso, Wandering child. Ano naman ang aral tungkol dito? Isa sa pinakamabigat na sakit na maaring maranasan ng isang magulang ay makita ang anak na lumaki sa katotohanan, ngunit kalaunan
ay lumayo sa Diyos. Marahil ay tinuruan siya ng Biblia, ipinanalangin siya araw-araw, dinadala sa iglesia, ngunit dumating ang panahon na pinili niyang lumakad sa sariling daan. O Diyos, walang hanggan. Ito ang karanasan ng maraming magulang ngayon. Ito rin ang larawan ng karanasan ng Diyos sa Israel, lalo na kay Ephraim. Sa bawat araw, ikaw Ephraim walked away from God. ng buhay. Sa Osias 4:17, si Ephraim ay nakikisama sa mga Diyos-Diyusan. Pabayaan ninyo siya. Napakasakit pakinggan ng talatang ito. Si Ephraim ay isang sobrang nakakapit sa kasalanan at idolatriya na tila ayaw na niyang makinig sa Diyos. Pinili niya ang kanyang mga Diyos-Diyusan kaysa Panginoon. Sa Osias 7, talatang 8 at 9, ganito ang sinasabi. Ang Ephraim ay nakikisalamuha sa mga bansa. Ang Ephraim ay isang tinapay na hindi binaliktad. Nilalamon ng mga dayuhan ang kanyang lakas at hindi niya ito nalalaman. Mga uban ay nakasabog sa kanya at hindi niya ito nalalaman. Palit sa bawat araw na nagdaan. Unti-unting lumayo si Ephraim sa Diyos. Hindi ito nangyaring biglaan. Dahan-dahan siyang nakihalo sa impluwensya ng mundo hanggang sa hindi na niya namalayang nawawalan ang kanyang espiritual na lakas. Ganyan din madalas ang nangyayari sa maraming tao. Hindi sila agad tumalikod sa Diyos. Unti-unti silang lumalayo hanggang sa isang araw ay malayo na pala sila sa Panginoon. Rachel Tears. Pumayag na ika'y maiwan. Mundong ito'y walang kapayapaan. May isang babae na ginamit ang Diyos sa Biblia bilang simbolo ng pagdadalamhati. Ito ay si Rachel na isang ina. Ikaw man ay nabibigatan sa kasalanang mag-isang pinapasan. Ganito ang ating mababasa sa Jeremias 31 talatang 15. Ganito ang sabi ng Panginoon, isang tinig ay narinig sa Rama, panaghoy at kalagim-lagim na iyak. Iniiyakan ni Rachel ang kanyang mga anak. Siya'y tumatangging maaliw dahil sa kanyang mga anak, sapagkat sila'y wala na. Huwag ka nang mag-alinlangan. Ito ay larawan ng matinding sakit ng isang magulang para sa anak na naliligaw. Maraming mga magulang ang nakaka-relate dito. May mga gabing umiiyak sila, may mga panalangin paulit-ulit nilang inaalay para sa kanilang mga anak. May mga pagkakataong tila nawawala na sila ng pag-asa. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento. Buhay sa lupa'y di tiyak. Mundo'y God's message of hope. Basahin natin ang talatang 16 at 17 ng Jeremias Kapitulo 31. Ganito ang sabi ng Panginoon, iyong pigilan ang iyong tinig sa pag-iyak at ang iyong mga mata sa mga luha, sapagkat gagantihin ang iyong mga gawa, sabi ng Panginoon, at sila'y magsisibalik na mula sa lupain ng kaaway. Talatang 17, at may pag-asa sa iyong huling wakas, sabi ng Panginoon, at ang iyong mga anak ay magsisiparoon uli sa kanilang sariling hangganan. tinatawag ka ng Panginoon, tawag na puno ng pagmamahal. Napakaganda ng pangakong ito. Sa iyo, Hindi sinabi ng Diyos na huwag masaktan. Hindi niya sinabing huwag umiyak. Ang maliwanag na sinabi ng Panginoon, huwag mawalan ng pag-asa. ay sa mundo'y walang halaga. Mga kaibigan, may ginagawa ang Diyos kahit hindi natin nakikita.
May mga panalangin kanyang dinirinig. May mga pusong kanyang kinakausap. May mga anak na kanyang hinahabol sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Buhay ay walang kapayapaan. The beginning of repentance. Ngayon ang tamang oras. Punta tayo sa talatang 18 hanggang 19. Tunay na aking narinig ang Ephraim na nananaghoy sa kanyang sarili ng ganito. Tunay na aking narinig ang Ephraim na nananaghoy sa kanyang sarili ng ganito. Inyong pinarusahan ako at ako'y naparusahan na parang guyan na hindi hirati sa pamato. Papanumbalikin mo ako at ako'y manunumbalik sa iyo sapagkat ikaw ang Panginoon kong Diyos. Lilingkod sa'yo mula ngayon habang nabubuhay sa buong panahon. Tunay na ang pagpapanumbalik ko sa iyo ay nagsisisi ako at pagkatapos na ako'y maturuan ay nagsugat ako ng hita. Ako'y napahiya, oo, lito, sapagkat aking dinala ang kakutyaan ng aking kabataan. Lilingkod sa'yo mula ngayon habang nabubuhay sa buong panahon. Dumating ang panahon na nagsimulang makita ni Ephraim ang kanyang kalagayan. Nagsimula siyang magsisi. Nagsimula siyang magnasang bumalik. Hindi ito dahil napakabuti niya. Ito ay dahil hindi tumigil ang Diyos sa pagtawag sa kanya. God never gives up. Isa sa pinakamagandang bahagi ng kabanatang ito ay ang puso ng Diyos para sa mga naliligaw. Punta tayo sa talatang 20. Ang Ephraim bagay aking minamahal na anak, siya bagay iniibig na anak, sapagkat kung gaano kadalas nagsasalita ako laban sa kanya, ay gayon ko inaalaala siya ng di kawasa. Kaya't nananabik ang aking puso sa kanya. Ako'y tunay na maaawa sa kanya, sabi ng Panginoon. Lakad sa dilim, walang kapayapaan. Ang salitang, kaya't ang aking puso ay nananabik sa kanya. Kahit paulit-ulit na nabigo si Ephraim, kahit paulit-ulit siyang lumayo, hindi tumigil ang Diyos sa pagmamahal sa kanya. Hindi siya nakalimutan ng Diyos. Hindi siya isinuko ng Diyos. Sa halip, sinabi ng Panginoon, ang aking puso ay nananabik sa kanya. Ito ang puso ng Diyos para sa bawat naliligaw na anak. Sapagkat sa lupang ito'y wala katiyakan. Ano ang application nito sa ating buhay? Kapag may nakikilala tayong lumayo sa Diyos, madali tayong madismaya, magalit, sumuko o isipin na wala ng pag-asa. Ngunit ang kwento ni Ephraim ay nagpapaalala na hindi ganon ang Diyos. Walang kapayapaan, kasayahan, pawang panandalian lamang. Habang tayo nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay patuloy na gumagawa. Habang tayo umiiyak, siya ay patuloy na tumatawag. Habang tayo naghihintay, siya ay patuloy na naghahanap. Walang taong masyadong malayo upang hindi maabot ng biyaya ng Diyos. Mahalagang tandaan, ang mensahe ng araw na ito ay mensahe ng pag-asa. Kung mayroon kang anak, kamag-anak, kaibigan o mahal sa buhay na lumayo sa Panginoon, alalahanin mo si Ephraim. Lumayo siya, nagkasala siya, nagmatigas siya. Ngunit hindi siya isinuko ng Diyos. At kung hindi sumuko ang Diyos kay Ephraim, hindi rin siya susuko sa mga taong mahal natin. Dating buhay mo'y iwanan. Ang biyaya ng Diyos ay mas matyaga kaysa ating pagkadismaya at ang kanyang pag-ibig ay mas malakas kaysa kanilang paglayo. Sa lupa'y di tiyak,
Bring them back. Maganda ang mensahe dito. Ibig sabihin, kapag may mahal tayo sa buhay na lumayo sa Panginoon, madalas tayong nasasaktan, nalulungkot, at minsan nawawalan ng pag-asa. At naisip natin, saan ako nagkulang? Bakit nangyari ito? Babalik pa kaya siya sa Diyos? Ngunit ang mensahe sa araw na ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng mga nananatili sa Kanya. Siya rin ay Diyos na naghahanap at nagbabalik ng mga naliligaw. Tinatawag ka ng Panginoon. Tawag na God promises to bring back His people. Ganito ang ating mababasa sa Zacarias, Kapitulo 10, talatang 6. At aking palalakasin ang sangbahayan ni Huda, at aking ililigtas ang sangbahayan ni Jose, at aking ibabalik sila uli, sapagkat ako'y naawa sa kanila, at sila'y magiging parang hindi ko itinakwil, sapagkat ako ang Panginoon nilang Diyos, at aking didinggin sila. Pansinin, ang Diyos mismo ang nagsabi, aking ibabalik sila. Hindi sinabi ng Diyos, aasa akong babalik sila. Kundi, ang sabi niya, aking ibabalik sila. Ipinapakita nito na ang Diyos ay aktibong gumagawa upang ilapit muli sa Kanya ang mga naliligaw. Talatang 8, aking susut-sutan sila at sila'y pipisanin, sapagkat aking tinubos sila at sila'y magsisidami ng gaya ng kanilang dinami. tanggapin ngayon ang tagapagligtas. Ang larawang ito ay parang isang pastol na tinawag ang kanyang mga tupa. Maaring malayo sila, maaring naligaw sila, ngunit patuloy silang tinatawag ng pastol. Ganito ang ginawa ng Diyos sa mga lumayo sa Kanya. Zacarias, Kapitulo 10, talatang 9. At aking pangangalatin sila sa gitna ng mga bansa at aalalahanin nila ako sa mga malayong lupain at sila'y nagsisitahang kasama ng kanilang mga anak at magsisipagbalik. Kahit gaano kalayo ang isang tao sa Diyos, kaya pa rin siyang abutin ng biyaya ng Panginoon. Maring malayo siya sa iglesia, maring malayo siya sa pananampalataya, ngunit hindi siya lampas sa saklaw ng pag-ibig ng Diyos. How should we treat those who have wandered away? Isa ito sa pinakamahirap na bahagi. Kapag nakikita natin ang maling desisyon nila, minsan tayo ay nagagalit, nadidismaya, nagiging mapanghusga, o nawawala ng pasensya. Ngunit hindi ito ang paraan ni Kristo. Jesus and Peter, may magandang mensahe dito. Bago pa man itinatwa ni Pedro si Jesus, nanalangin na ang Panginoon para sa kanya. Mababasa natin, basahin natin ang Lucas 22:31 hanggang 32. Simon, Simon, narito hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Tatapat ikaw ay ipinamamanhi ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Hindi itinakwil ni Jesus si Pedro. Hindi niya isinuko si Pedro. Sa halip, ipinanalangin niya siya. At nang bumalik si Pedro, ginamit siya ng Diyos ng makapangyarihan. Sa Juan 21 talatang 15, kaya't nang mga kapagpawing gutom na sila, ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanila, Oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, pakainin mo ang aking mga kordero. Pagkatapos ng pagkabigo ni Pedro, hindi siya kinundinan ni Jesus. Hindi niya binilang ang kanyang mga pagkakamali. Sa halip, ibinalik niya siya sa paglilingkod. Ganito rin ang puso ng Diyos para sa bawat naliligaw na anak. Pag-ibig mo walang hihigit sa iyong pag-ibig. The power of the Christian example.
May mga pagkakataong wala tayong masabi. May mga panahong tila ayaw nang makinig ng tao. Sa mga ganitong pagkakataon, ang ating buhay ang magsasalita. The strongest argument in favor of the gospel is a loving and lovable Christian. Ang pinakamakapangyarihang argumento para sa Ebanghelyo ay hindi ang pakikipagtalo, hindi rin talino, hindi dami ng alam, kundi isang Kristiyanong puno ng pag-ibig ni Kristo. Sa bawat araw, ikaw What can we do? Isang tanong na dapat natin sagutin. Unang sagot, patuloy na manalangin para sa kanila. Hindi natin kayang baguhin ang puso ng tao. Ang Diyos lamang ang may kakayahang gawin iyon. Pangalawa, huwag natin silang huhusgahan. Mas madaling bumalik ang isang tao kapag nakikita niya ang pag-ibig kaysa pagkundina. Pangatlo, ipakita ang karakter ni Kristo. Ibig sabihin, hayaan nilang makita sa atin ang kapayapaan, kabutihan, pagtitiis, at pag-ibig ng Diyos. At pang-apat, huwag mawawalan ng pag-asa. Kung ang Diyos ay hindi sumusuko sa kanila, hindi rin tayo dapat sumuko. The love of Christ in us. bawat araw, ikaw ang Sa Efeso Kapitulo 3, talatang 17 hanggang 19, basahin natin. Na si Kristo ay manahan sa iyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig, ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim, at makikilalang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Ito ang hamon ni Pedro. Hindi lamang alamin ang pag-ibig ni Kristo, kundi maranasan ito. Kapag ang puso natin ay puno ng pag-ibig ni Kristo, mas magiging madali tayong magmahal kahit ng mga taong lumayo sa Diyos. Tandaan ito, kapag may mahal tayo sa buhay na lumayo sa Panginoon, tandaan natin, ang Diyos ay mas nagmamahal sa kanila kaysa pagmamahal natin sa kanila. Mas hinahanap sila ng Diyos kaysa paghahanap natin sa kanila. Ligaw na walang kanlungan. ako'y Mas nais silang iligtas ng Diyos kaysa kagustuhan nating makita silang bumalik. Kaya huwag mawala ng pag-asa. Patuloy na manalangin, patuloy na magmahal, at patuloy na maging mabuting halimbawa. Sapagkat ang Diyos na tumatawag sa mga naliligaw kahapon ay siya pa ring Diyos na tumatawag sa kanila ngayon. Ang mga biyaya ng Diyos ay may kakayanang ibalik kahit ang pinakamalayong puso pabalik sa kanyang mga bisig. Share Him. Kaloob na gabay, walang kapalit na gawa. Sa lahat Ito na ang ating pinakakonklusyon. Sa buong sanglinggong ito, paulit-ulit nating nakita ang isang napakahalagang katotohanan. Kapag tunay nating nakilala si Kristo, hindi natin siya maitatago sa ating sarili. Ang taong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos ay natural na magnanais na ibahagi ang Diyos sa iba. Love is the foundation of witnessing. Whatever the profession, no man has pure love to God unless he has unselfish love for his brother. Christ Object Lesson, page 384. Hindi sapat na sabihin natin mahal natin ang Diyos kung wala tayong malasakit sa ating kapwa. Ngunit ang tunay na pag-ibig ng tao ay hindi nagmumula sa ating sariling lakas. Ang sabi niya, when self is merged in Christ, that springs forth spontaneously. Kapag si Kristo ang nasa sentro ng ating buhay, pusa tayong magkakaroon ng pag-ibig para sa ating mga kapwa. Hindi ito pinipilit, hindi ito pinakikita lamang sa salita. Ito ay natural na bunga ng pananatili kay Jesus. Soul winning strengthens spiritual life. Maraming taong nag-iisip na kailangan munang maging sobrang spiritual bago magbahagi ng pananampalataya. Ngunit kabaliktaran ang pinapakita ng Diyos. Those who are most
actively employed in doing with interest fidelity their work to win souls to Jesus Christ are the best developed in spirituality and devotion. Evangelism, page 356. Habang tayo ay ginagamit ng Diyos upang tulungan ang iba, lalo rin tayong lumalalim sa ating relasyon sa Kanya. Habang ibinabahagi natin si Jesus, lalo natin siyang nakikilala. Service protects us spiritually. Strength to resist evil is the best gained by aggressive service. Acts of the Apostles, page 105. Isa sa pinakamabisang paraan upang manatiling malapit sa Diyos ay ang maging abala sa Kanyang gawain. Kapag ang isip natin ay nakatuon sa paglilingkod, mas kaunti ang pagkakataon ng kaaway upang ilayo tayo sa Kanya. Sharing Jesus is a privilege. Hindi lamang tayo iniligtas upang makarating sa langit. Tayo ay iniligtas upang maging kasangkapan ng Diyos sa pagliligtas ng iba. The Desire of Ages, page 142. In order to enter the holy joy, the joy of seeing souls redeemed by His sacrifice, we must participate in His labors for their redemption. Ang isa sa pinakamalaking kagalakan sa langit ay makita ang mga kaluluwang naligtas dahil kay Kristo. At nais ng Diyos na maging bahagi tayo ng gawaing iyon. Summary of the whole lesson. Tandaan natin ito bilang summary. Ang bawat Kristiyano ay tinatawag upang ibahagi si Jesus. Hindi kailangang maging pastor upang maging saksi. Ang pinakamakapangyarihang patutuo ay ang binagong buhay, ang pag-ibig, ang puso ng tunay na witnessing. Hindi natin pinipilit ang tao, inaanyayahan natin sila kay Kristo. Hindi tayo sumusuko sa mga naliligaw sapagkat hindi sumusuko ang Diyos sa kanila. Ang banal na Espiritu ang siyang gumagawa sa puso ng tao. Ang ating tungkulin ay magtanim, magmahal, manalangin, at magbahagi. O Diyos na Mga kapatid, malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Napakarami pa ring tao sa paligid natin ang walang pag-asa, sugatan, naliligaw, at hindi pa nakakakilala sa ating tagapagligtas. Maring hindi tayo makapangaral sa malaking entablado. Maring hindi tayo makapagturo ng mahabang Bible studies. Ngunit lahat tayo ay may magagawa. May isang taong maaari nating kausapin, may isang taong maaari nating ipanalangin, may isang taong maaari nating hikayatin, may isang taong maaari nating dalhin kay Kristo. Kaya ang tanong ngayon ay hindi, may kakayanan ba akong magbahagi? Kundi, kanino ako gustong gamitin ng Diyos upang ibahagi si Jesus? Naway punuin ng Diyos ang ating puso ng Kanyang pag-ibig. Naway maging buhay na patutuo tayo ng Kanyang biyaya. At naway sa araw ng Kanyang pagbabalik, may mga kaluluwang makakatayo sa harapan ng Diyos na magsasabing, nakilala ko si Jesus dahil may isang taong nagbahagi sa akin ng Kanyang pag-ibig. bawat hakbang, ikaw ang sanggalang. Nais kong tapusin ang ating pag-aaral sa pamagitan ng isang magandang kwento. Pinamagatan itong Stranger in the Parking Lot. Puso ko'y ikaw ang tumata. Ito ay isang buhay na patutuo ng pagtitiwala at pagbabahagi kay Kristo. Ikaw ang kaligayahan. Ang kwentong ito ay nangyari sa Indonesia. May isang lalaki na nagngangalang Seth Lewis Likatumpesi. Siya ay may asawa at 3 anak. Marami ang nagtatanong sa kanya, Pag ako'y nanghihinat, tila napapagod, ikaw ang tanong ay, paano ninyo natustusan ang inyong pamilya gayong wala kayong regular na trabaho? Simple lamang ang kanyang sagot. Ang Diyos ang naglalaan. Nung panahon ng COVID lockdown, nakaramdam si Seth ng matinding panawagan mula sa Diyos. Napagtanto niyang masyado siyang nagtitiwala sa sarili at kulang ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang kapwa, nagpasya siyang maging volunteer Bible worker. Siya at ang kanyang asawa ay gumawa ng listahan ng lahat ng taong kanilang kakilala sa Ambon Island. Araw-araw nila itong ipinapanalangin. Pagkatapos manalangin, sumasakay sila sa kanilang motorsiklo at binibisita ang mga taong nasa listahan.
Mula sa simpleng pagbisita ay nagkaroon ng mga Bible study. Mula sa Bible study ay may mga taong tumanggap kay Kristo at nagpabautismo. Araw-araw ay bumibisita sila sa 2 o 3 pamilya at kung minsan ay inaabot pa sila ng gabi sa pakikipag-usap tungkol sa Diyos. Ngunit habang abala sila sa paglilingkod, marami ang nagtatanong, paano kayo nabubuhay? Paano kayo nagtatrabaho? Wala kayong ipon, wala kayong ari-ariang maibibinta. Imposibleng mabuhay ng ganun. At totoo naman, dumating ang panahon na talagang wala na silang pera. Isang araw ng Biyernes, ubos na ang kanilang salapi. Lumuhod silang mag-asawa at taimtim na nanalangin. Ang sabi nila, Panginoon, wala na kaming maasahan kundi Ikaw. Wala kaming anumang mapagkukunan kundi Ikaw lamang. Magtitiwala kami sa iyo. Lumipas ang Sabat. Habang nasa parking lot ng simbahan si Seth, may isang taong hindi niya kilala ang lumapit sa kanya. Iniabot nito ang isang sobre at sinabi, ito ay para sa iyo upang maipagpatuloy mong may kaganakan ang iyong ministeryo. Pag uwi nila sa bahay, binuksan nila ang sobre at laking gulat nila nang makita na ang laman nito ay sapat upang matustusan ang kanilang pangangailangan sa loob ng ilang buwan. Hanggang ngayon, patuloy na nag-aaral si Seth ng theology upang mas marami pa siyang maakay kay Kristo. At hanggang ngayon, patuloy pa rin niyang pinatutunayan na hindi siya pinabayaan ng Diyos. Dahil sa pangako niya na kapag inunang kaharian at katuwiran, ang mga bagay ay pawang idaragdag sa Kanya. Bawat araw, ikaw ang kasama. Narito ang aral para sa atin. Sa gitna ng gulo, Mga kapatid, ang pinakamahalagang aral ng kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa himala ng pera. Ang tunay na himala ay ito. May isang tao na lubos na nagtiwala sa Diyos at ginamit ang kanyang buhay upang dalhin ang iba kay Kristo. At nang unahin niya ang gawain ng Diyos, ang Diyos naman ang nag-alaga sa kanya. Ito rin ang mensahe ng ating lesson sa linggong ito. Kapag ang puso natin ay puno ng pag-ibig ni Kristo, hindi natin kayang manahimik. Kapag nakita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, gugustuhin natin ipakilala siya sa iba. At kapag inilagay natin ang ating buhay sa kanyang mga kamay, mapapatunayan natin totoo ang kanyang mga pangako. Mateo 6:33, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa inyo. kapag ako'y nanghihinat, tila na Mga kapatid, habang hinihintay natin ang malapit ng pagbabalik ni Jesus, naway matagpuan niya tayong hindi lamang tumatanggap ng kanyang pag-ibig, kundi ibinabahagi rin ito sa iba. At naway masabi rin natin balang araw, Panginoon, ginamit mo ang aking maliit na buhay upang may mga kaluluwang makakilala. higit sa iyong pag-ibig. Kapatid, kung ikaw ay pinagpala sa mga mensaheng ito, ibahagi mo sa iba. Paglingap kahit sa Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. ikaw pa rin ang